Sa Pilipinas, tinapay ay isa sa mga paboritong pagkain ng marami, sa agahan, merienda o kahit pangbaon sa school at work. Madaling kainin, mura ang pambili at masarap kahit walang palaman, kaya malaki ang papel nito sa araw-araw ng isang Pinoy. Ngunit, hindi lahat ng tinapay ay pantay-pantay pagdating sa nutrisyon. Maraming mass-produced bread brands ang sobrang pino ang paggawa, mataas sa simple carbohydrates at sodium na maaaring magdulot ng mabilis na pantaas ng blood sugar at dagdag taba kung sobra ang konsumo. Ayon sa mga nutritional research sa bread, white bread na gawa sa highly processed flour ay mabilis makadagdag ng glucose sa dugo, dahilan ng pagtaas ng timbang at posibleng panganib sa type 2 diabetes kapag madalas kainin ng walang balanseng dieta. Kaya ngayong video, pag-uusapan natin ang 6 na bread brands na dapat iwasan kung health goals mo ang priority at 3 bread options naman na worth it dahil mas mataas ang nutritional value nila at mas mababa ang risk kapag kinain sa tamang dami. Lalagyan natin ito ng Filipino research context at practical na payo kung bakit mas mainam ang mga alternatibo. Lahat ng ito ay para tulungan kayong gumawa ng mas informed choice sa pagpili ng tinapay. Hindi lang dahil mas masarap, kundi dahil mas mainam sa kalusugan. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung anong klase ng tinapay ang madalas mong binibili at bakit. Ngayon, simulan na natin. Una, Gardenia Classic White Bread. Popular pero madalas mataas sa refined carbs. Ang Gardenia Classic White Bread ay isa sa pinakapopular na tinapay sa buong Pilipinas. Madalas makita sa shelves ng supermarkets at paboritong everyday bread ng maraming pamilya dahil sa lambot at pagiging versatile nito. Ayon sa nutrition comparisons, maraming white bread gaya nito ay mataas sa simple carbohydrates at sodium dahil sa refined wheat flour at processing methods. Mataas ang kanyang glycemic index kaya mabilis itong nagiging glucose sa dugo pagkatapos lunukin. Bagamat may mga variant ang Gardenia na may high fiber at fortified vitamins, ang classic white bread mismo ay hindi ganun ka-nutritive kahit ito ay may dagdag na micronutrients tulad ng iron at folate. Kahit may mga micronutrients, madalas pa rin itong mababa sa fiber na kailangan para mapabagal ang pag-absorb ng sugar sa dugo at para sa mas ma-healthy na digestion. Para sa isang Pinoy pamilya, madalas na uuwi sa labis-labis na carbohydrate ang Gardenia Classic pag hindi inaalagaan ng portion. Ito ay hindi ganap na masama, pero kung kalusugan ang pag-uusapan, ang frequent consumption nito ng walang alinlangan ay makakadagdag sa iyong daily sugar spikes at maaaring magpataas ng diabetes risk sa long term, lalo na sa mga may sedentary lifestyle o may pre-diabetes. Pangalawa, Monde Fluffy Bread. Masarap pero mababang fiber, mataas sodium concern. Isa rin sa kilalang big brand sa Pilipinas ang Monde Fluffy Bread. Tinapay na sobrang fluffy at soft, madalas pinili dahil mabilis kainin at swak sa kids pati adult snacks. Kahit hindi marami ang official nutrition data na nai-release ng brand mismo, base sa independent bread nutrition comparisons, maraming mga white bread variants na ganito ang mababa sa fiber at may mataas na sodium at carbs na walang sustansya. Ang texture na napaka-fluffy at soft ay kadalasang dahil sa mataas na refinement ng flour at paggamit ng emulsifiers at additives na nagpapaganda ng mouthfeel pero hindi nagdadagdag ng tunay na nutrisyon. Ang mga ganitong additives at refined carbs ay mas madaling nagiging sugar sa dugo pagkatapos kainin na hindi ideal kung goal mo ay healthy lifestyle. Hindi ibig sabihin na lahat ng Monde bread ay masama, pero kung araw-araw mo itong kinakain ng walang balancing fiber o protein sa diet, mas malaki ang tsansa na mag-spike ang blood sugar at kumalat ang visceral fat sa tiyan. Sa madaling salita, ito ay mas comfort food kaysa nutritive stable food kung hindi mo ito binabalanse sa ibang pagkain. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makiligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, Julie's Bake Shop Pandesal at Loaves. Masarap pero masyadong refined at mataas sa carbs. Ang Julie's Bake Shop ay isa sa pinakakilalang panaderia sa Pilipinas na may mahigit 600 branches sa buong bansa. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang pandesal, cheese bread at Spanish bread nila ay bahagi na ng pang-araw-araw na almusal o merienda. Madaling bilhin, abot kaya
at talagang masarap, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ito naging staple sa maraming tahanan. Ngunit ayon sa nutrisyon at medical research, karamihan sa mga tinapay na ito ay gawa sa refined wheat flour na mataas sa simple carbohydrates at mababa sa dietary fiber. Kapag kinain, mabilis itong natutunaw sa katawan at nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang madalas na pagkain ng refined carbs ay maaaring magpataas ng panganib ng insulin resistance, type 2 diabetes at patuloy na pagtaas ng timbang, lalo na sa mga nasa edad 40 pataas. Isa pang problema ay ang mahinang satiety effect ng ganitong tinapay. Hindi ito nakakabusog ng matagal, kaya mas madalas kang magutom at mapakain muli. Kapag walang kasamang protina tulad ng itlog o isda at fiber-rich foods, gulay o prutas, nagiging empty calories ito. Mataas sa enerhiya pero kulang sa nutrisyon. Hindi ibig sabihin nito na bawal na ang Julie's Bake Shop. Ayon sa mga eksperto, ang susi ay moderation at tamang kombinasyon. Kung kakain ng pandesal, mas mainam na samahan ito ng protina at hibla upang maging mas balanse, mas nakakabusog at mas ligtas para sa pangmatagalang kalusugan. Pang-apat, Marby bread. Walnut o whole wheat pero may limitasyon din. Ang Marby bread, lalo na ang mga whole wheat at walnut variants, ay kadalasang itinuturing na mas okay na alternatibo kumpara sa karaniwang puting tinapay. May konting dietary fiber, walang trans fat at ayon sa kanilang label ay cholesterol-free. Kaya sa unang tingin ay mukhang mas ligtas para sa puso at pang-araw-araw na pagkain. Sa ilang pag-aral sa nutrisyon, ang whole wheat bread ay may bahagyang mas mababang epekto sa blood sugar kumpara sa refined white bread, lalo na kung ikukumpara sa sobrang pinong harina. Pero ayon sa proven nutrition research, mahalagang tandaan na hindi lahat ng whole wheat ay pantay-pantay. Maraming commercially produced breads, kabilang ang Marby, ay dumadaan pa rin sa refining at processing, kung saan nababawasan ang natural na B vitamins, magnesium at antioxidants ng butil. Sa katunayan, mas mababa pa rin ang fiber content nito kumpara sa 100% whole grain o sprouted grain breads, na mas napatunayang nakakatulong sa digestion at blood sugar control. Isa pang mahalagang punto, ang label na whole wheat ay hindi otomatikong nangangahulugang mababa sa asukal o sodium. Ayon sa mga pag-aral, ang sobrang sodium at added sugar sa tinapay ay maaaring magpataas ng blood pressure at magdulot ng insulin spikes kung araw-araw at sobra ang konsumo. Kung umaasa ka lamang sa Marby bread bilang pangunahing source ng fiber, maaaring hindi ito sapat. Ipinapakita ng research na mas epektibo pa rin ang kombinasyon ng gulay, prutas, legumes at tunay na whole grains para sa healthy digestion, mas stable na blood sugar at mas mahabang pakiramdam ng busog. Sa madaling sabi, mas okay ito kaysa puting tinapay, pero hindi pa rin ideal kung health ang pangunahing goal. Mas mahalaga pa rin ang kabuuang kalidad ng iyong diet. Pang-5, packaged bread na sobrang mataas sa sodium at asukal. General Market Brands. Maraming packaged bread sa mga supermarket sa Pilipinas ang mukhang harmless sa unang tingin, malambot, masarap at madaling kainin araw-araw. Pero ayon sa iba't ibang proven research sa processed foods, maraming generic white loaves at flavored breads tulad ng chocolate, cheese at filled breads ang mataas sa sodium at added sugars dahil sa preservatives at texture enhancers na nagpapahaba ng shelf life at nagpapalambot ng tinapay. Ito ang madalas na hidden risk na hindi napapansin ng maraming Pilipino. Ipinapakita ng Global Nutrition Studies na ang mataas na sodium intake mula sa processed bread ay may direktang kaugnayan sa pagtaas ng blood pressure, lalo na sa mga adults at seniors. Samantala, ang refined sugars naman ay mabilis magpataas ng blood sugar na delikado para sa may diabetes risk, insulin resistance o problema sa timbang. Dahil tinapay ay madalas kainin sa almusal o merienda, nagiging silent contributor ito sa araw-araw na sobrang sodium at asukal sa katawan. Kapag hindi binabasa ang nutrition label, madaling pumili base lang sa lambot o tamis, nang hindi namamalayan na lampas na pala sa rekomendadong daily intake ang nakokonsumo. Ayon sa health experts, mas mainam pumili ng tinapay na lower sodium, lower added sugar at mas mataas sa fiber, dahil ang fiber ay nakakatulong sa blood sugar control at mas matagal na pagkabusog. Sa huli, ang pagiging label smart consumer ay isang simpleng pero makapangyarihang hakbang para sa mas malusog na puso, mas stable na blood sugar at mas mahabang buhay.
Hindi lahat ng tinapay ay masama, pero hindi rin lahat ay ligtas kainin araw-araw. Pang-anim, sweet and flavored bread variants, mamon-like o may palaman. Marami sa mga sweet at flavored bread variants na madaling makita sa mga bake shop at supermarkets tulad ng mamon-like breads, sweet buns, chocolate swirls, cheese breads at iba pang may palaman ay talagang kaakit-akit sa panlasa, pero hindi palaging kaibigan ng kalusugan. Ayon sa nutrition research, ang ganitong uri ng tinapay ay kadalasang mataas sa added sugars, refined flour, at saturated fats, ngulit mababa sa mahahalagang nutrients gaya ng fiber, protina, at micronutrients. Dahil dito, tinuturing silang empty calories, nakakabusog sandali pero kulang sa sustansyang kailangan ng katawan. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang madalas na pagkain ng tinapay na may mataas na added sugar ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar, lalo na sa mga may insulin resistance o diabetes. Ang paulit-ulit na sugar spikes ay inuugnay sa mas mataas na panganib ng type 2 diabetes, obesity at cardiovascular disease sa pangmatagalan. Dagdag pa rito, ang saturated fats na karaniwang ginagamit sa mga palaman at dough enhancers ay maaaring magpataas ng LDL o bad cholesterol na hindi ideal lalo na para sa mga nasa edad 50 pataas. Para sa maraming Pilipino, karaniwan ng partner ng kape ang matatamis na tinapay tuwing umaga o merienda. Ngunit ayon sa dietary guidelines, mas mainam na limitahan ang ganitong breads at piliin ang whole grain o high fiber options na may mas mababang sugar content. Kung talagang hindi maiwasan, ang susi ay moderation, maliit na portion at hindi araw-araw. Sa huli, ang tamang kaalaman at mas maingat na pagpili ng tinapay ay malaking tulong upang mapanatili ang stable na enerhiya, mas maayos na blood sugar, at mas matibay na kalusugan sa paglipas ng panahon. 3 bread brands worth it kainin dahil mas nutritive choices. Una sa listahan ang Gardenia High Fiber Whole Wheat Bread. Kung naghahanap ka ng mas masustansyang alternatibo sa karaniwang puting tinapay, ang Gardenia High Fiber Whole Wheat Bread ay isa sa mga mas worth it na pagpipilian sa merkado. Hindi tulad ng pure white bread na halos refined carbohydrates lang ang laman, ang whole wheat variant na ito ay mas mataas sa dietary fiber na ayon sa mananing pag-aaral ay mahalaga para sa maayos na digestion at mas kontroladong blood sugar levels. Ipinapakita ng proven research na ang high-fiber diet ay nakakatulong upang mabawasan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Isang mahalagang benepisyo lalo na para sa mga senior, may pre-diabetes o may diabetes. Ang fiber ay nagpapabagal sa digestion ng carbohydrates kaya mas steady ang energy at hindi agad nagugutom. Bukod dito, ang whole wheat bread ay mas mayamang source ng B vitamins tulad ng B1 at B3, iron at magnesium kumpara sa regular white bread. Ang mga nutrients na ito ay mahalaga sa nerve function, paggawa ng enerhiya at kalusugan ng puso. Ayon sa nutritional studies, ang regular na pagkain ng whole grains ay may kaugnayan din sa mas mababang risk ng heart disease. Para sa mga Pilipinong sanay sa tinapay bilang almusal o merienda, magandang hakbang ang paglipat sa high-fiber bread. Mas nakakabusog ito kahit mas kaunting slice lang, kaya makakatulong din sa weight management. Hindi man ito perpekto, ngunit kumpara sa karamihan ng puting tinapay, ang Gardenia High Fiber Whole Wheat Bread ay isang mas matalinong pagpili para sa pang-araw-araw na pagkain, lalo na kung ang layunin mo ay mas maayos na kalusugan at mas balanseng nutrisyon. Pangalawa, Walter Bread, sugar-free o whole wheat variants. Ang mga produkto ng Walter Bread ay kilala bilang health-focused bread, lalo na ang kanilang sugar-free at whole wheat variants na dinisenyo para sa mga taong may diabetes, high blood sugar at weight concerns. Hindi tulad ng karaniwang puting tinapay na mabilis magpataas ng glucose level, ang Walter Bread ay may mas mataas na dietary fiber na napatunayang mahalaga sa kontroladong pagtaas ng asukal sa dugo ayon sa mga pag-aaral sa nutrition at glycemic control. Batay sa pananaliksik, ang whole wheat at high-fiber bread ay nakakatulong sa mas mabagal na digestion, kaya hindi bigla ang pagtaas ng blood sugar matapos kumain. Ito ay mahalaga lalo na sa mga senior at may diabetes dahil ang biglaang sugar spike ay maaaring magdulot ng pagkapagod, hilo at long-term complications.
Ang low sodium content ng Walter Bread ay isa ring malaking benepisyo para sa heart health dahil ipinapakita ng maraming medical studies na ang labis na asin ay may direktang ugnayan sa high blood pressure at stroke risk. Dagdag pa rito, ang sugar-free formulation ay nakakatulong sa weight management dahil mas mababa ang empty calories at mas matagal ang pakiramdam ng kabusugan. Ipinapakita ng research na ang pagkain ng high-fiber foods ay maaaring magpababa ng overeating at cravings sa matatamis. Para sa mga Pilipino na sanay sa tinapay bilang almusal o merienda, ang Walter Bread ay isang mas ligtas at mas matalinong alternatibo. Sa kabuuan, ang Walter Bread ay hindi lang basta health bread sa pangalan. Ito ay sinusuportahan ng nutrition science at proven research. Kaya angkop para sa pang-araw-araw na pagkain ng mga taong inuuna ang kalusugan ng puso, blood sugar control at mas mahabang buhay. Pangatlo, specialty o artisanal bread, sourdough o 100% whole grain. Bagamat hindi kasing dali makita sa lahat ng supermarkets, ang artisanal breads na gawa sa 100% whole grains o gamit ang sourdough fermentation ay itinuturing na mas matalinong pagpipilian para sa kalusugan, lalo na para sa mga nasa edad 40 pataas. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang mas mahabang fermentation ng sourdough ay nakakabawas sa glycemic response. Ibig sabihin, mas mabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo kumpara sa ordinaryong puting tinapay. Mahalaga ito sa pag-iwas sa diabetes at bigla ang panghihina ng katawan. Ang 100% whole grain bread naman ay mayaman sa dietary fiber, B vitamins, magnesium at antioxidants na tumutulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain at mas mahabang pakiramdam ng kabusugan. Ayon sa research, ang mataas na fiber intake ay may kaugnayan sa mas mababang risk ng sakit sa puso, obesity at constipation, karaniwang problema ng maraming Pilipino habang tumatanda. Bukod dito, ang natural fermentation ng sourdough ay nakakatulong sa gut health dahil pinapabuti nito ang balanse ng good bacteria sa bituka. Mas madaling tunawin ang tinapay na ito kaya mas kaunti ang bloating at discomfort pagkatapos kumain. Para sa mga sensitibo ang tiyan, malaking ginhawa ito. Kahit homemade man o mula sa local na bakery o boutique bread maker, ang ganitong klase ng tinapay ay quality over quantity. Oo, mas mahal ito kumpara sa commercial white bread, pero kung iisipin ang pangmatagalang benepisyo sa kalusugan, mas matatag na enerhiya, mas maayos na digestion, at mas mababang risk ng chronic disease, ito ay isang praktikal na investment sa sariling kalusugan, lalo na habang tumatanda. Pangwakas na kaisipan. Sa huli, hindi kailangang i-blacklist ang tinapay sa iyong pagkain. Ayon sa maraming pag-aaral sa nutrisyon, ang tinapay, kapag pinili ng tama, ay pwedeng maging mahalagang bahagi ng balanced at sustainable na diet. Ang tunay na problema ay hindi ang tinapay mismo, kundi ang uri nito. Ipinapakita ng research na ang mga highly processed bread na mataas sa refined flour, added sugar at sodium, ngunit mababa sa fiber, ay may kaugnayan sa mas mataas na risk ng weight gain, insulin resistance at cardiovascular issues kapag madalas kainin. Sa kabilang banda, malinaw rin sa siyensya na ang whole grain at high fiber bread ay may benepisyo sa kalusugan. Ang fiber ay tumutulong sa mas maayos na digestion, mas mabagal na pagtaas ng blood sugar at mas matagal na pakiramdam ng kabusugan, na mahalaga lalo na para sa weight management at diabetes prevention. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang regular na pagkonsumo ng whole grains ay konektado sa mas mababang risk ng heart disease at stroke. Para sa ating mga Pilipino, mahalagang maging mapanuri sa nutrition label. Huwag basta magpapadala sa marketing claims. Tingnan ang fiber content, iwasan ang sobrang daming asukal at sodium at pumili ng tinapay na may tunay na whole grains bilang unang sangkap. Mas mainam din kung ipapares ang tinapay sa protina at gulay para mas balanse ang pagkain. Sa madaling salita, ang panganib ay wala sa tinapay mismo, kundi sa sobrang refined choices at hindi balanseng pagkain. Ang tamang kaalaman at mas matalinong pagpili araw-araw ang susi sa mas malusog at mas mahabang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon.
Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.